Ngayon naman, mga kababayan, bukod sa fake news na yan, eto may fake news na pinapakalat yung mga DDS mga bossing. Ayan, lalakyan ko. Ako mismo hindi ko mabasa eh. Ano sabi dito? Fact check! No Marcos resignation statement after September 21 protest. Graphic is fake, no? What was claimed daw po? President Ferdinand Marcos Jr. released a statement saying he will resign from office in response to the September 21 anti-corruption rally. Yan daw po ang pinapakalat. Mga boss, ang Pangulo nga ang nagpasimula para hagilapin po mga kababayan yung mga walang hiya na lumalamon ng pera ng bayan. Ang Pangulo nga ang nagsiwalat na mayroong mga paborito sa gobyerno o government contractor ang laging binibigyan ng proyekto. Di po ba? Galing sa Pangulo. Yung mga ano na yun, yung mga balita na po na yun, mga kababayan. At ang nangyari sabi ng Pangulo, eto, hindi naman lahat ito may mga ghost project or whatever. Kaya lang, kailangan lang nating i-check sa kadahilanan na sila yung laging nabibigyan ng proyekto ng gobyerno. Chinek lahat, mga kababayan. Nung na-check na po lahat, ayun, lumabas yung mga pangalan ng Diskaya, lumabas yung mga, kung di ako nagkakamali, kasama ba yung Wawaw doon, yung si Arevalo, at kung sino pa. Tapos, nasiyasat, inimbestigahan, doon na din lumabas yung mga ghost project at yung mga substandard. Tapos, doon na nagsimula yung pagsigaw ng taong bayan, halika, mag-rally tayo. Pero kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos hindi lalabas yung mga ganyan, hindi po masisiwalat sa sambayan ng Pilipino yan. Di ba? Kaya paano magre-resign? Karamihan niya po nang pumunta doon, mga bossing. Di ba? Karamihan nang pumunta doon, mga kababayan, is, panawagan nila? Ano ang sigaw nila? Laban sa korupsyon. Kakaltukan nga daw nila ang sumigaw ng pababain si Bongbong Marcos. Kakaltukan nga daw nila ang pagkasumigaw ng bring him home. No? Hindi. Malamig na ulo ko. Nandiyan na yung gusto ko alagaan si Alaga. Shout out sa iyo, Alaga. At si Imelda Rarogal. Di ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos lahat yan, mga kababayan, nagsimula. Kaya paanong sasabihin nila na si Pangulong Bongbong ay magre-resign? Fake news talaga itong mga ito, no? Ito daw our verdict, fake. President Ferdinand Marcos Jr. did not issue a statement about resigning in response to the September 21 anti-corruption rally. Kasi itong mga DDS, mga kababayan, ugali na nila, yung tipo bang kapag kami malawakang rally, na miski hindi naman sa kanila, isisiksik nila yung sarili nila. Sasabihin nila, kanila yung rally na yun. Sasabihin nila, sila ang nagpaumpisa ng rally na yun. Ganyan ang ugali ng mga DDS, mga kababayan. Di ba? The fake graphic imitate the layout of social media card of Malacanang Palace and the President's official social media page. Madali lang naman kasing gawin yan. Kokopyahin lang. Ano ba? Ito ba yun? A statement supposedly from President Ferdinand Marcos announcing that he will step down from office in response to the September 21 anti-corruption rallies is circulating online. Fake news daw. Atat na atat kayo na mapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi bababa yan. Lalo na ang isinisigaw ng mamamayang Pilipino sana maduktungan pa nga Sana maduktungan pa yung pamamalakad o yung pagiging presidente ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang sigaw ng mamamayang Pilipino ngayon. Pero yung mag-resign, malabuho. Bakit? Kasi dyan tayo nadadali, yung palit ng presidente. Kada ilang taon, palit ng presidente. O yung tuloy-tuloy na ginagawa para po ibangon ang ating
bansa, mauudlot na naman kasi papalitan. Kaya yung iba sumisigaw, extension pa sana. O sabi ni Alex in short. Di ba? On September 22, a Facebook page uploaded a social media graphic supposedly released by Malacanang. No? The graphic was laid out, look like those published by the President official media page. Tingnan! Malacanang! O sino nag-post ito? Ayan o, ang haba. Yung mga DDS talaga, ang sisipag gumawa ho ng mga fake news, mga kababayan. Malabo nyo nang makuha ang mamamayang Pilipino sa pagganyan-ganyan nyo. Matalino na, lalo ang mamamayang Pilipino. O, eto daw. Yung kung kay Pulong, share. Kasi reporter ng Channel 5 sa Davao, wala daw ghost project. O, ayun. Nakita. Sino ba nakakita? Si Magalong yata yung nakakita. 2020 kung kailan daw dapat inumpisahan yun, tapos ngayong buwan pa lang o last month pa lang inuumpisahan. Di ba? O basahin ko to. Tignan! Malacanang nagpalabas ng official statement tungkol sa naganap na rally. PBBM nais nang mag-resign sa susunod na linggo. Totoo ba? Basahin ang kanyang statement. Aba, ito daw yung statement, mga kababayan. Ano? Ako po ay magre-resign na sa darating na linggo upang hindi na kayo mahirapan at hindi na madagdagan pa ang alalahanin ng taong bayan. Naku, lalong mag-aalala ang Pangulo kapag siya ay nag-resign. Di ba? Eto na tayo, bumabango na. Eto na, unti-unti na, nasusugpo at unti-unti nang pinag-aaresto at unti-unti nang inaalam kung sino yung mga magnanakaw sa bayan natin. Tapos mag-resign. Lalong mag-aalala ang mamamayang Pilipino dyan. Di ba? Dapat talaga si PBBM na lang maging presidente habang buhay. Sabi ni Rizalino, Makabitas. Nauunawaan ko ang bigat ng damdaming ipinahayag ng ating mga kababayan. Ang kanilang pagkadismaya, galit at panghihinayang sa mga nangyayari sa atin pamahalaan. Hindi ko nais na maging hadlang o pabigat sa ating bayan. Kaya't mas makabubuti na ako ay bumaba sa pwesto. Fake news itong mga ito. Nais ko ring ipaalala na kahit noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi rin kaagad nahuhuli o napaparusahan ang mga tiwaling opisyal at kawani ng gobyerno. Ito ay dahil tayo ay sumusunod sa batas at tamang proseso. Talagang para talagang isipin ng mamamayang Pilipino, si BBBM magre-resign na. Yan ho, mga kababayan, wala na dapat maloloko yan. Wala na dapat yung mapapaniwala iyan, mga bossing. Ito ay dahil sa sumusunod sa batas at sa tamang proseso ng hustisya. Hindi po basta-basta ang paglaban sa katiwalian. Kailangan itong gawin ng naaayon sa ating saligang batas at mga umiiral na alituntunin. Ang alam ko ho, mga kababayan, merong isang magre-resign. Kapag daw ho, kapag si Joel Villanueva daw ho ay napatunayan na sabit talaga sa flood control. Mga bossing, mamaya pag-usapan din ho natin yan. Mga DDS, tigilan nyo na, hindi kayo nahihiya sa sarili ninyo. Akala nyo tumatalab pa yung mga ganitong paggawa nyo ng mga fake news na ganito? Di ba? Sabi ni John Capacete, parang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, fake hearing daw. Fake news yan. BBM is forever president. Ayan mag-iiyakan ho ang mga DDS dyan, mga kababayan, kapag paulit-ulit nyo pong isinisigaw yan. Na bigyan pa natin ng extension si Pangulong Bongbong Marcos para manatili sa pagiging presidente. Di ba? Sabi ni Mabel, sus, DDS, wala na talagang magawa kung puro fake news lang ang alam. Di ba?